bukas ng session kanina ng trial na nagko-complain kay presiding officer na ininjan kami. Hindi daw sumipot ang defense. Nag-message daw siya, wala sagot. Nag-message, hindi nag-reply. Ginosting. Pero sabi, hindi yun ang term. Sabi niya, Your Honor, ininjan kami. Oo. Tapos ang defense, parang ang So, cute. tao talaga. Ang cute nila Marlon, dead ma, basa-basa, kuwari lipat-lipat ng notes. Sabi ni Chis Escudero, ma'am, hindi ka ininjan, ginost ka. Alam naman niya yung meaning ng ghost. Pinaliwanag ng Chis Escudero, ginost ka, kung ininjan ka, wala naman kayong date na napag-usapan. Ayun, yun nga tatanong ko, pang nagkasundo ba sila na Hindi. ganitong araw kayo? It was just a suggestion actually. So they took it seriously. Pero dahil nga, di ba? Kapag alam mo ang gusto mo, alam mo ang pinaglalaban mo, alam mo ang direksyon nyo, alam nyo ang karapatan ng kliyente nyo, hindi ka babali para sakyan yung naratibo nila. Tama na. Pero, nakakuha ngayon ng dahilan ang Malacanang para doon ituro lahat yung mga palpak na flood control project. Kaya, okay, tama naman, may problema sa basura. Pero, hindi nito mapagtatakan yung tunay na katotohanan na sa kabila ng limpak na pera ibinigay para sa pondo ng flood control, ang mga ito ay palpak at ninakaw lamang ng ilang mga oportunistang tao sa gobyerno. So may nakikita mo kung paano gumagalaw ang makapangyarihang kamay mula sa universe, Yeah. di ba? Una, i-fact check ka na hindi totoong 5,500. Flood control Oo. projects, no? Finact check ka ngayon na may issue tinatago ang bansang ito, which is the issue of basura. Eto Marlon, isa pang taong na-fact check. Sa paraan, anong paraan ng fact checking? Yung asfalto, Marlon. Si Vince. Okay ka lang, Na-fact Vince. check sa asfalto si Vince Dizon, Marlon. Tapos hindi na kayo ang nakiusap. Pamilya nyo ang nakiusap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ipalibing yan lolo mo. Hoy Sandro, ipalibing sa libingan ng mga bayani yan lolo mo. Tapos ngayon binabaliktad mo. Tapos nilalap mo yung issue niyan sa kasagsagan ng habagat, sa kasagsagan ng matitinding baha at bagyo. Bakit? Para mapagtakpan yung issue, yung tunay na galit ng sambayan ng Pilipino na marami tayong kababayan ang nalubog ang baha, nasira ang ari-arian, nasira ang kagamitan, at pati yung kanilang kabahayan, at pati yung kanilang mga pinag-uutangan ng mga gamit. Hindi nila alam paano makaka-recover uli at paano pa mababayaran. Wala. Simple lang na natibo pa sa eleksyon. Kung sino ang may gustong mapakulong yung aking isda sa anomalya, sa flood control at saka sa pambansang budget, VP Sara tayo. Pero kung ang gusto nyong maipakulong ay mga gurami lang, pwede doon tayo sa i-endorso ng Bongbong Marcos. Yan ay kung may eleksyon. Maraming issues na kailangan tutukan. Basura, Marlon. Kailangan gawin yan. Kailangan solusyonan ng gobyerno yung basura. Kasi sila mismo ang tunay na basura. Yun lang yun. Imagine mo kung may paksili ka, tapos iba-ibang tao na naman ang nandito sa bansa. Yung paksili ka alone, ilan ng toneladang basura ang mapoproduce niya? Di ba? Imposibleng wala. Pwede nga sana yung basura lang na pinagkainan and all. Paano kung yung waste, toxic na mismo? Si Bongbong Marcos, no, paksili ka, pakshit ka na, sili ka pa. Di ba? Tapos bangag ka pa. Ano Grabe. kalidad ng presidente meron yan? Kaya mo pa? Resign na kasi. Now na, Now diba? na. Speaking of malamig ang gabi, Marlon, lagi kasi sinasabi ka pa, malamig ang gabi. Laging ano yan laging associated sa relasyon. Ikaw ba, ever, nakapag-ghost ka ba ng babae ever? Paano ba ibig sabihin ng ghost? Ghosting, di ba, ang nagpauso ng ghosting si Bea Alonzo Parang sinabi niya, she was ghosted, na hindi na lang siya sinipot ni Gerald Anderson. Yung walang closure, yung ending na relationship Yun yung nila. yun yung pinaasa, umasa, tapos tinabla. Ang sama mo. Ayun pa, nagtatanong lang ako, di ba? Hindi, kaya lang may ibang interpretation si Chis Escudero. Ano? Because Attorney Lorna Capunan today opened the impeachment trial ng complaint. Nagreklamo lola mo? Nagreklamo lola mo, Marlon. Sinumbong ang defense. Attorney Powa, kayo Attorney Sheila, ininjan nyo yung matanda. Kawawa Paano naman. yung ninja tao? Kwento mo naman. Kasi, Kwento. di ba, last week, bago magsara yung week, di ba every Wednesday natatapos, they all agreed
na not everyone, actually defense, ano sila, alam nila yung strategy nila. There was this suggestion from the presiding officer na mag-convene yung dalawa, defense and prosecution, outside of an open court, but with the presence of the secretariat, court, impeachment court secretariat. Parang extension to ng Oo. preliminary conference na nangyari. Oo, nung- parang ganon. Na Part two. napakaraming mga Documents. acknowledgement receipts. Kailangan isa-isahin ng isa. Para ma-stipulate. Yes, magbabanggaan, Oo. ibabangga. But the defense is very clear na hindi namin kailangan gawin yan. Oo. Although without really saying it, the interpretation is nasa inyo ang bigat ng pagbibigay ng pruweba sa inaakusan ninyo sa Tama. kliyente namin. Which is the case, which is the truth, di ba? Oo. Itong Lord na attorney Kapunan, no? Bigyan naman natin ng respeto, Lola mo. Tawagin nating attorney. Nagbukas ng session kanina ng trial na nagko-complain kay presiding officer na inindiyan kami. Hindi daw sumipot ang defense. Nag-message daw siya, walang sagot. Nag-message, hindi nag-reply. Ginosting. Pero sabi, hindi yun ang term. Sabi niya, Your Honor, inindiyan kami. Oo. Tapos ang defense, parang ang cute. Tao talaga. Ang cute nila Marlon, dead ma, basa-basa, kumari lipat-lipat ng notes. Sabi ni Chis Escudero, ma'am, hindi ka inindiyan, ginost ka. Alam naman niya yung meaning ng ghost. Pinaliwanag ng Chis Escudero, ginost ka, kung inindiyan ka, wala naman kayong date na napag-usapan. Ayun, yun nga tatanong ko, Pam, nagkasundo ba sila na Hindi. ganitong araw kayo? It was just a suggestion actually. So they took it seriously. Pero dahil nga, di ba, kapag alam mo ang gusto mo, alam mo ang pinaglalaban mo, alam mo ang direksyon nyo, alam nyo ang karapatan ng kliyente nyo, hindi ka babali para sakyan yung naratibo nila. Tama naman. Pero Pam, ang tingin ko rito, strategy na naman to. Nang Ni ALK, ni Attorney Lorna Kapunan. Wow. Strategy to the ALK na papalabasin niya na ganito yung defense, yung defense team na ayaw sumunod sa usapan. Actually, yan yung tono niya kanina. Kasi ang closure niya nung statement niya, sabi niya, this kind of attitude. Yun. As if naman taga, mabigat na pagkakasala yan. Pero syempre, ang ating defense on deck, Marlon, in the person of Attorney Christine Ferrer, kahit small, really naman, terrible. Di ba? Ang kanyang counter naman, hindi na, not verbatim, no? Parang hindi namin obligasyon yan. Di ba? Nasopla niya agad. Totoo. So, it seems na talagang, alam mo, nalilekturan ng mga bagets na mga lawyers, Marlon. Ang veteranang, supposedly veterana ka, di ba? Tinanong nga kita kanina, maaga tayo sa airport, Marlon. Marlon, paano ba nagkapangalan itong si Attorney Lorna Kapunan? Kasi, di ba sabi veterana? Pero, kapag veterana ka, Marlon, yung husay mo hanggang rurok ng edad mo nandun eh. Sagutin ko muna Pam yung kay ALK. Paano nagkapangalan? Sana tatandaan ko ako. Diba matanda naman sa atin di hamak yan. Tatandaan ko. Di ba kayo kailan? Hello? Okay lang kayo. Magka-bracket yata kayo eh. No, layo. Anyway, alam ko puro ta-artist ang mga kliyente ano niya, niya. client O, niya. ang client niya, puro kliyente. Tapos, ang pinakahuling nabaltaan ko sa kanya ng malaking kaso, of course, itong kay Atong Ang. Kanya ba? Oo, hinawakan niya yun. Tapos, bago yun, nung kay Janet Lim Napoles, sa kanya sumuko. Tapos sa kanya kinontak yung kaibigan niya na si dating presidential spokesperson, Edwin Lacerda, para itawid, para dalhin sa Malacanang si Janet Napoles at harapin ni Noynoy Aquino. Tapos yun yung tuloy-tuloy. So high profile client, doon High nagsimula. profile talaga, high profile. Kaya lang, kung ikukumpara mo yung veteran at saka yung galing, husay, talino. Sorry sa mga ano lang ako, personal kong take to. Malayo pang to sa yung sa galing nung mga Juan Ponce saka Estelito Mendoza. Kasi yun yung mga kuminang nung impeachment trial nung panahon ni Pangulong Joseph R. Estrada. Si Estelito Mendoza, iba yung argumento, iba yung atake. Walang comedy na nangyayari. Ang medyo comedy pa nga rin yung mga classic na ng Miriam Defensor Santiago, pero hindi comedy ito ng
katangahan. Whip talaga to. Oo. Ito yung, sorry, Tama, diba? tama, tama. Dapat may talino kang taglay para gets mo yung ano. Saka yung kay Senadora Miriam, sumalangit ko, karakter yung kanya. Na siyang may kayang lumo. Pero question, yung ba pagiging veterano mo, Marlon, is it skills or profile ng client? Or both? Pareho. Hmm. Pareho. Tapos, siyempre yung magaling ka na, matalino ka na, tapos madadagdagan pa yung galing mo sa experience, karanasan mo, saka yung diskarte mo. Ay naku, may komento si Oh. Joanna Diaz, Marlon, no? My father is a former assistant soldier. Ano? And natatandaan ko, every time makikita siya ng tatay ko, he would always say, hindi naman magaling si ALK. Parang nakilala lang because of her father. Okay. Mm. Kasi ang tatay ni Kapunan, nga, no? Si Mr. Kapunan. Hindi, Rod, ano? Nga, may Kapunan nung ano. Talaga ba? Oo. Pero lawyer. Lawyer din, di ba? Ano po first name niya? Teka lang, ha? Pero yun na nga, Marlon, no? So it started that way. Ang akin kasi, I think this has nothing to do with this has nothing to do with kung sinong nauna ka sa larangan, o kami mas bata and all. Kasi while watching kanina, sabi ko rin sa comment ko, sa side comment ko, di ba, sa'yo, sabi ko, nahihiya yung defense na i-call out si ALK. Kasi nga, may paggalang yung mga bata. Kusang i-call out mo, yung mas matanda, na dapat nga, veterano. Kaya lang, lumalabas, Marlon, na yung mga batang defense, or batang lawyers sa defense side, parang mas matalim, mas sharp sila sa pagko-call out ng mga prosecution. Lalong-lalo na, Marlon, sa kanilang mga objections, pagdating sa, wala naman sa sinabi mong salita, yung nakasulat. Kasi, may rupok na yung matanda. Yung pero yung nahihiya, posible pa. Na-intimidate. Na-intimidate ba? Medyo. Ang tingin ko lang namamama sila. Sa salitang Ano yun? kalsada, namamama sila, yung tipong nababrako sila. Bagaman babae, babae nga ba? Si ALK. Namamama sila. Yung tipong nauunahan sila ng sindak. Si sindak. Pero makikita mong hindi nagpapasindak. Hindi nagpapasindak. Medyo siguro kayang palagpasin na lang ng mga batang abogado ng defense, no. Sige, hiyaan mo na. Bigay natin yung kapritsyo ng lola. Oo. Kaya nila gano'n. Pero ang bottom line kasi, Marlon, nakita natin kanina na alam ng depensa ang karapatan ng kanilang principal o kliyente. Hindi sila ngayon nagpapalamon para sila ang sumakay sa naratibo ng prosecution. Kasi nakikita natin na well-guided sila by their principles na pinaglalaban din. And, sabi ko sa'yo, di ba, kapag ang katotohanan ay nakapanig sa'yo, hindi ka ililiko nito kung saan-saan. Lagi ka lang diretso. Tama ka pa, no? Total, nabanggit ko na rin naman si Attorney Estelito Mendoza na kabrad and halos kabatch ni Juan Ponce Enrile. Kasi si Attorney Lorna Kapunan, nung nabasa ako nakaraan, isoli nanawagan kay VP Sara na isoli mo na yung ninakaw mo na. Wala akong natatandaan sa isang Attorney Estelito Mendoza na ganun pa. Wala akong nakikitang yung mga ganung klaseng salita. Sa mga magagaling na abogado noon, talagang abogado de Campanilla, laging on the merit ang pinag-uusapan. Ito wala yung naratibo pang propaganda. Doon ako papunta, Marlon Kasi sa pagiging dekalibre mo dapat, Marlon, hindi mo dapat sinakyan ng larong propaganda ng politika. Kaya lang ngayon kasi, alam natin, maybe I am wrong, but this is my personal take, Marlon, ang lakas ng laro ng pera pagdating sa politika at propaganda. At saan ba umuulan o bumabaha ng pera, Marlon? Hindi ba't yung mga kasalukuyang nakaupo na administrasyon? Ano ngayon ng grupo ng prosecution na to? Hindi ba't sila ang nag-aakusa na si Inday ay merong mga winaldas na ng bayan? Which na ngayon, Marlon, blessing in disguise sa defense because, okay, you accuse me of something, then prove it to me. Yep. Diba? Kayo ang maglabas ng pruweba. Yun yung kanilang inilalaban, kaya hindi sila ngayon mabali-bali ng naratibo ng prosecution. At dahil wala nga maipakitang pruweba pa, ang ginagawa ngayon ng isang attorney Kapunan, sumasakay na lang sa script ng prosecution
na sige, gawin na lang natin tong entablado ng impeachment court na bilang propaganda. Dapat, kung talagang attorney, Lorna Kapunan ka, may pride ka. Yung estilo mo bilang attorney Kapunan. Iba yung iba yung, sige, inyo yan, kung ganyan ang style ng propaganda nyo, kung ganyan ang style ng pakikilaban nyo para durugin ng BP Sara. Ako, bilang veteran abogado, dediretso lang ako. According sa merit lang ng kaso ang babanggitin. Ang problema, pati siya may mga binibitawan ng salita na hindi dapat, hindi angkop para sa isang veteranong abogado. At hindi ang hope na sabihin sa isang eksena na dapat legal. Because kanina, Marlon, she also said na, alam mo yung, kasi uso-uso yung movie ngayon, Marlon, na Superman. Kasi trending siya sa Netflix. Spider-Man. Ay, sorry, Spider-Man. Yes. Pero Superman yata yung sinabi niya, o Spider-Man? Oh, noong nakaraan, Odyssey. Oo, Odyssey, di ba? So, yung parang tama kasi yung sinasabi dito ni Veronica Abay. ALK is trying hard to be funny, but she's so dull, di ba? Trying hard to be funny, but she's so corny. Corny. Oo. Sabi naman ni Patatutini, Marlon, Oo. ALK is a counsel to watch. A fellow lawyer revealed that ALK allegedly used to quit engaging in the middle of a trial when she sees it as not winnable. Uy, So, may ganyan meron siyang ganyang may ganyang record? marites sa anyway, si ALK na lang makakapagsalita nito. May Anyway, record siya i-share ko lang naman to kung hindi ko alam kung totoo to. Kasi may nagsabi nung nag-abogado siya for Atong Ang, daw, baka mali ako sa kampo ni ALK, pasintabi na kinuha lang yung tabi-tabi po ALK. Nuno sa pulso. Kinuha lang daw yung yung acceptance fee. Tapos iniwan na sa ere. Pero kinounter ko yun. Siya pa rin naman daw. Hindi na lang siya ang lead. Kasi magmumukhang pangit tingnan na nasa hanay ka ngayon ng gobyerno, ng administrasyon. Tapos yung isang kliyente mo, isang fugitive from justice. Na isang Atong Ang na, ewan ko, diniklara ba siyang most wanted person? So yun yung medyo iniiba niya naratibo. Kailan may ganong naglabasang marites hindi nga niya na nang iwan sa ere daw. Pero yung kinounter ko po, siya pa rin naman daw. Pero behind the scenes na siya. Behind the scenes. Pero meron siyang tama po ba? Siya rin ang may hawak ng case ni Nadine Lustre na hindi niya naipanalo. Oo, parang ganun nga, 'di ba? So, well, yun yung little bits natin pagdating sa impeachment kasi mahaba pa, no. I think kanina hindi rin nakapag-cross ang So bukas abangan yan. baka. And I hope tomorrow yung buong andar ng impeachment trial nasa depensa because marami silang kailangan na i-cross pagdating doon sa pangalawang witness na Marlon sa COA no? So titingnan natin, kaabang-abang pa rin yan. Alam mo ba, Pam, kanina bago na-start ang hearing, syempre maagang pumasok yung mga kaibigan nating, yung ilang kaibigan nating Senate staff. No? Yeah. Alam mo nang usap-usapan sa bawat opisina ng mga senador, saka sa ibang department, kung nabaha ba sila, kung inabot ba yung bahay nila, tapos yung iba nagkukwento na si ganito, kawawa naman, nabaha. So, ibig sabihin, bagaman yung trabaho nila kinakapunan ay patungkol sa impeachment trial, ang pinag-uusapan pa rin nila yung nangyaring matinding baha sa nakalipas na araw. Iba yung baha, Marlon, na tubig baha, sa naging resulta din ng malakas na pag-ulan na ang binalik sa'yo, baha ng basura. Grabe. Yun yung ginamit na political campaign ni Manny Villar, yung dagat ng basura. Dagat ng basura. Ang catch dito, Pam, totoo naman. Bakit yun ang naging campaign niya, Marlon? Paano nga ba? Na si Manny Villar galing sa Hirap. Galing sa hirap. Ay, di ba siya yung Nagawa niyang, sipag at kasi ang sabi naman ni Ping Lacson, singit at taga. singit at taga. Pero sipag at taga. Yun yan. And Pam, ang tingin ko rito, ordinary na sa atin yung may makikita pagkabaha, pagtapos nung malakas na buhos na ulan at bumabaha, nandiyan talaga nakabalandra yung mga basura. At malaking issue, dapat talaga tutukan ang pagpupursige sa programa ng pamahalaan na ipatupad yung segregation, yung garbage segregation sa ating lahat, no, sa bawat kabayan. Pero nakakuha ngayon ng dahilan ang Malacanang para doon ituro lahat yung mga palpak na flood control project. Kaya okay, tama naman, may problema sa basura, pero hindi nito mapagtatakpan yung tunay na katotohanan na sa kabila ng limpak na pera
ibinigay para sa pondo ng flood control, ang mga ito ay palpak at ninakaw lamang ng ilang mga oportunistang tao sa gobyerno. So may masasabi ba dito ang MMDA, Marlon, na sinadyang magtapon ng basura sa ilog? Yun. Di ba? Kung di ba sinasabi niya, sinadyang ibara or anong ibarado Yung imbornal. yung mga imbornal, di ba? Para yung- magmukhang pahiya raw yung, Yes. mapahiya yung pamahalaan. Pero Marlon, yung ganun dami ng dagat ng basura, hindi yon isang mamamayan lang na nagtapon ng balat ng candy. Ito ay isang problemang tago at hindi pinag-uusapan. Dahil nakita na natin yan sa documentary ni Cara David na merong paraing binasura naman. Kasi Marlon, ang basura ngayon sa bundok na tinatapon. Walang problema Marlon yung segregation, yung nabubulok sa hindi nabubulok, sa recyclable sa hindi, di ba? Pero yung political will mo ng isang maayos na landfill para maitapon yan, ano ang modernong paraan mo para ma-convert mo into energy kung doable yon? Anong study meron na, di ba? Anong direction mo in your last 2 years ng in office? Ano na ang nasimulan mo since day 1 na naging presidente ka? Kaya bumabalik, Marlon, di ba laging sinasabi, tapat mo, linis mo, basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Di ba? At itong problema, napaka-ordinaryo na lang, yung cycle na lang. At wala tayong nakikitang solusyon. Wala tayong nakikitang solusyon na ginagawa ang gobyerno patungkol para mabigyang atensyon itong problema nga sa garbage collection. Unang-una, dapat isihin dyan tayo mismo sa ating mga kabahayan, tapos yung barangay, yung proper disposal nung kung saan lugar. At ang problema pa, isa yan talaga sa korupsyon ng mga local government pa. And pati sa MMDA, yung mga hakot ng truck. Binanggit ko na yung dredging sa mga ilog. Nasasabihin, papalabasin, 3 beses silang nagde-dredge sa isang araw. Pero yung pala, isang beses. Ganyan din ang racket pa sa pagkolekta ng basura. Sasabihin nila na 3 times a day, humakakot sila sa ganitong lugar, sa ganitong street. Yung pala, isang beses lang. At yun nga yun paano nababantayan? Tapos, yung tapunan, yung sinasabi mo na dam site, at wala pang malinaw pa. And hanggang ngayon, yung gobyerno, walang malinaw na proyekto kung paano ba papalakasin yung ng pinangako yung nakalipas na kampanya ni Bongbong Marcos na renewable energy. Ito yung literal na interpretasyon, Marlon, ng mga issues that you sweep under the rug. Diba? Yung hindi mo tinapon ng maayos o hindi mo niresolba ng tama. Yung inipon mo ng inipon sa ilalim ng carpet. Siyempre ngayon, umumbok yung carpet, hindi mo ngayon maitago na may issue talagang hindi pinapansin, which is, in this case, basura. Pansinin naman natin, Marlon, ang isa nating kaibigan na matyaga din nagbantay nung ang ating mga kaibigang Marines at sundalo, Marlon, nagpiyansa at ginipit. Nandiyan si Kuya Marley, kung saan sabi niya, si Kapunan, tapunan na lang daw yan. Kuya Marley, hello sa'yo. Maraming salamat sa inyong kabayanihang ginagawa. Every time na kayo talaga yung nasa rescue, nasa site, palibhasa, mga nakanito, yung mga riders na rin matatawag to. Sisipag yan. Speaking of basura, naniniwala ba kayo na merong mas malupit na basura pa? Doon sa nakikita natin na nilalabas ng gobyerno sa Ilog Pasig, sa Parañaque. Literal ba to? Literal. Alam mo saan? Kasi nga tago na issue to, Marlon. Yung basura mismo ng mga namamahala na nasa loob ng palasyo ng Malacanang. Sila ang tunay na basura at sila ang tunay na dapat itapon. Nalilimahid na pa ang pamahalaan sa sobrang dumi, maglaro sa politika ng administrasyon ito at sa sobrang baho. Pero itong basura ibinala ng korupsyon naman sa flood control, Marlon. Ito rin naman isang pagsasalarawan kung gaano kabasura ang edad ng serbisyo na binabalik ni Marcos sa tao. Yung bibig na lang ng isang babaeng palengkero. Ang baho, di ba? Puro kasinungalingan. Naku, wala tayong naririnig na katotohanan. Wala rin tayong nakikitang pagpapakumbaba, Marlon, no? Yung ngayon na dapat bumaba, yung malapit na silang bumaba sa pwesto, wala tayong nakikitang pagpapakumbaba na nagkulang ng panahon, hindi namin kaya at makikipagtulungan kami sa susunod na papasok may patuloy. Wala Parang ngayon, yung asta ba ng nila, sila. Alam mo bakit ganyan? Sila ang tama. Alam mo bakit ganyan ang basta? Bakit? Walang planong bumaba sa pwesto to, mga. Wow, ganun. Naniniwala ka bang, Noel? May ganun akong kutob, Pam. Kaya yun ang dapat natin bantayan.
May ganun akong totoo. Bantayan po natin yan dahil alam nila, ha, eto, wala nang nanonood halos ng impeachment trial. Yan pa, bumababa ang viewers. Ultimo sa Senate website, mapapansin yan. Ibig sabihin, hindi na pinapahalagaan yung usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam nila na bulok ito, talagang gawa-gawa lang ito dahil sa usapin ng politika at gusto lamang nilang siraan ang mga Duterte. At ang mas importante sa kanila, subukan mo pa kung control hearing yan. Malamang lahat ng tao nakatutok yan. Because it concerns everyone, Naman, Marlon. tama. Because sa susunod, Marlon, ang gusto nating makita, hindi na sa ilog. Saan ba to? Sa may, saan yung simbahan? Kung saan ka nagtiyanggi ng bata ka? Baklaran. Ay, yung, hindi ko nga alam yung ilog na yun. Baklaran. Sa Baclara. Pero sa susunod, Marlon, ilog Pasig na sa likod ng Malacanang yan. Mhm. Hindi imposible, Marlon. Nakikita mo kung paano gumagalaw ang makapangyarihang kamay mula sa universe. Yeah. Di ba? Una, i-fact check ka na hindi totoong 5,500. Flood control Oo. projects. No? Finact check ka ngayon na may isyong tinatago ang bansang ito, which is the issue of basura. Eto, Marlon, isa pang taong na-fact check. Sa paraan, anong paraan ng fact checking? Yung asfalto, Marlon. Si Vince. Okay ka lang, Na-fact Vince. check Oo. sa asfalto si Vince Dizon, Marlon. Nakakamura niya ng puchi-puchi. So, yung ganyan. Umangat tuloy yung mga asfaltong pinagmalaki niya Grabe, no? na sa rehabilitation dahil sa pag-ulan. Ilang bilyon yun, Pam, no? Just nasayang lang, wala pang isang taon. Naku. So, ang tanong nga ron, may babalik pa ba yun? Yung mga ganong nagastang pera. Tapos, bakit ka kukuha ng proyekto? Bakit gagawin mo yung proyekto nang walang masinsinang pag-aaral? Eh, alam mo pala, alambot lang yan dahil sa tubig. Bakit yan ang kinuha mo? Bakit yan ang ginawa mo? Ano, naghahanap na naman kayo ng palusot? Naghahanap na naman kayo ng alibay? Ang nakakatakot dito, Marlon, kung magiging dahilan na naman yan na ipasok nila ang budget sa susunod na budget creation sa padating na September, Marlon. Well, the other question, kung magaling talaga si Vince Dizon na pakiwari niya sa sarili niya, meron ba siya ngayon hold doon sa contractor na kanyang katrabaho dyan sa asfalto na yan na pwedeng mag-back job? Diba? Yung back job na yan ba, libre yan o may gasta ulit ang gobyerno? Tama. Diba? Itong mga to, ang daling gumastos sa kanila eh. Kasi hindi nila pera. Subukan yung pera nyo. Talagang mapapamura kayo. At yun ang mabigat. So, ganun na lang. Magpapaliwanag ka na lang. Hindi mo habulin kung sino yung contractor. At saka, ano resolution nyo? Mauulit-ulit, magpapa-espalto ulit kayo. Tapos, pagka umulan na naman ng malakas, edi nasayang na naman ang pera natin. Yun ang masaklap na katotohanan. Hindi natin maitago, Marlon, yung konsumin ng maraming tao. Dahil ngayon kanina lang nakita natin ang mukha ng basura. Ay, sorry, hindi pala mukha ng basura. Si MMDA chairman yun, Marlon. Si General Torre yun. Oo. May selfie. Si Torres. Oo, may selfie Oo. doon sa dagat ng basura. Oo. May selfie siyang ganyan, naka-selfie. Akala ko nga basura eh. Sabi ko, zinong ko ay si General Torre. Namumroblema din. Ano ang contribution ng MMDA next to si Vince? Kasi si Vince, DPWH. DPWH. Kasi si Vince, una na nag-ocular. So, nga siya doon, nagmura-mura na naman siya doon, nagalit na naman siya doon, na-disappoint na naman siya doon, na para bang siya lang ang nagtatrabaho. Yung gano'n na siya ang hero, Marlon. So, they need to work hand in hand sa sitwasyon ng basura yan. Hindi natin kayang ma-ignore yan, Marlon. Anong resource ng gobyerno ang gagamitin nila at i-mobilize nila, Marlon, para malinis yan? Pondo uli nila pa. Pero sabi ko nga yung paglilinis ng basurang yun, madaling gawin. Kung gagamitin lang ng tama lahat ng resources, di ba? Yung tunay na oras ng pagkakakot, kung babayaran, yung talagang tunay na yung pagdedredge ng at kung ano mga kasangkapan nandyan. May pondo may pera. Basta gamitin lang sa tama. Ang problema pa, electric fan pa. Nakulong. Oo, Nasakal siya. ang problema pa, yung paano mo ngayon gagawin o paano mo babawiin yung perang nawala, yung perang nagasta, Pam. At yun nga ang sinasabi ko rito, nakakuha lang ng dahilan ang administrasyon, ang gobyerno, na ito ang dahilan kaya tayo bumabaha. Totoo naman. Pero paano naman yung mga retrato, yung mga larawan ng mga bitak-bitak na flood control projects, yung mga
yung mga sa mga creek, mga pinapagawa, anong tawag doon yung proyekto na yun? Na makita natin, ampaw, mga substandard na ginamit na materyales, paano yun? Kakalimutan na lang natin yun. At saan uli yung 5,500 flood control? Kasi Marlon, hindi ako naniniwalang dapat nilang or kaya nilang mapanindigan na isislang sa basura. Because it goes hand in hand with the project of flood control. Because ang flood control, dapat naisip mo na unang-una, ito bang area na to, kinakailangan buhusan ng pondo para sabihin natin kailangan ng flood control project. Ito ba ay isa sa talagang tinataasan ng baha? Diba? Kasi diba, yung mga pinagsisisiwalat nila Dare to Us, nila Sas, nila Joey, Marlon, merong mga buhos ng pondo na hindi naman binabaha yung lugar. Tapos talagyan mo ng flood control. Yun yung assessment in general ng isang lugar para sabihin mo na gagawa tayo ng flood control dito pero kumusta ang basura? Kumusta ang issue ng basura? Ano yun dikit-dikit yun, dugtong-dugtong. Hindi pwedeng gumawa ka ng basura, ay gumawa ka ng flood control para sabihin mo na later on, oh shit, may basura. Tama, Pam. Integrated dapat yung proyekto ng ano. Whole of community approach, di ba? Di ba? Holistic yung approach Holistic dapat yung dito. approach. Ang problema, Pam, nagkakaroon tayo ng, pagka si BP Sara, ang galing lang na o-audit yung pera, na nagamit naman sa tama at hindi na patunayan sa impeachment. May AR nga, Marlon, eh. Oo, na ninakaw yung pera. Kundi nagamit sa tama at ginasto sa tama. Nagkakaroon ba ng auditing ngayon sa mga proyekto na ginawa? Sa auditing, actual auditing dun sa perang nilagay dyan, na binigay dyan sa departamentong yan, sa actual auditing na nagawa yan, hindi ba kaya nga nabuko yung mga ghost project dahil dyan? And asa na ngayon yung investigasyon sa mga ghost project? And nasa na ngayon yung pag-audit naman doon sa mga multi-billion pisong insertion ng mga mambabatas, partikular ng mga kongresista, tungkol naman sa kanilang proyekto, sa kanilang probinsya. Yung auditing, Marlon, question yan eh. Because recently, we also discovered through WAMIL, Attorney WAMIL, yung taga-COA, di ba? Yeah. Na they audit not based on the result. They only audit based Sa on documents. Na Yung, nakasampalan sa din na dumarating lang sa yung kanila. compliance lang sa documents, doon lang pala, kaya pala nalusutan sila nila Bryce Hernandez, Marlon, ng mga napakaraming nire-recycle na photo. Di ba, in-increasean lang yung resolution, yung kinontrast and all. Tapos, okay na sa COA. Tama pa, maganda. Because ang diba? tanong kasi ni Senator Robin, I think it was Senator Robin or Senator Alan, nung tinanong na, ayun, ikaw ba nakapunta ka na sa ganitong lugar? Alam mo ba ang eksena sa ganitong lugar para sabihin mo na kailangan mo ng intelligence funds doon? Di ba? Dapat actual din nilang pinupuntahan. Ano ba nag-coordinates ka, Marlon? Yung immersion, no? Di ba? Yung No? dapat makita mo actual. Oo. Pag, Diba? no wonder. Kaya nga hindi nila alam yung yung confidential fund naman noon ni dating Vice President Jojo Mardiman. Kasi walang dumating na dokumento ron. At hindi nila pinagkapalan. At ito lang pinagkapalan nila kay BP Sara. Kasi nga, iba ang motibo nila. Ang motibo nila para siraan si BP Sara at mapatanggal sa pwesto sa pamagitan ng impeachment. So ngayon, babalik tayo sa una na nating theory na iba ang tinututukan sa tinititigan. Iba ang tinitingnan sa tinititigan. Iba ang tinitingnan lang sa tinititigan. Ngayon, talagang tinititigan nila at tinututukan at dinidiin ng todo ang isang Inday Sara Duterte. Yep. Diba? Pero, eto, i-connect ko lang yung isa pang issue. Walang isang buwan, Marlon. Pinalitan na ang secretary ng Department of Health. Oo, si pangalan niya. Basta si secretary. Saan pumalit si Ledesma. Oo. Marlon, Ledesma? Philbert? Piler, oo, siya ang pumalit. Anong gagawin? Para ka na naman naglagay ng Dracula sa isang blood bank? Bata nila mo. Ang pagka nilagay nila, wala nang tanong-tanong. No questions asked. No questions asked. Ano yun? Ask and answer? Oo. Ask and question. Ask and question. Ganun ba? Para ka talaga naglagay ng Dracula sa blood bank? Pero bakit nga? Bakit nag-resign pa? Well, the question, Marlon, here is, ang sabi kasi nila, madalas daw makita si secretary sa casino. Uy, bakit na nila in-appoint pa kung yun lang ang Yung dahilan? sino ang hindi gumawa ng complete staff work. Kasi bakit ka umabot sa punto na na-appoint mo
Pero later on, may casino problem issues pala. Sa betting process, makikita na dapat yan, pa, di ba? Dapat. So, sino? Natutulog ba, Marlon, ang Presidential Management Staff? PMS ang gumagawa niyan. Hindi sipag. Laging ka-meeting si Lam. Ask and question. Laging ka-meeting si Jojo Ochoa. Ah, Sabi niya. I reserve my right to privacy. Yan. Against self-incrimination. Ayun, I have the right to remain silent. Ganon, dapat na sinasabi. Yan ang problema, Marlon. Kung ang isang taong wala namang mandato sa ating bansa, kinatatakutan, may problema Yan ang tayo. problema, yan ang problema. Pero ako pa, kahit anong propaganda ang gawin ng gobyerno ito, hindi na maalis yung galit ng sambayan ng Pilipino hanggat walang naipakukulong na malalaking isda ang Bongbong Marcos at ikulong na rin niya ang kanyang sarili. Paano ka makakakuha ng malaking isda doon sa dagat ng basura? Paano makakahinga ang isda doon? Baka nagsialis na yung mga isda, Marlon, dahil natakpan na sila ng basura. Ng basura. At Oo. paano ka makapagpakulong ng mga kontraktor? Ginagamit mo ngayon ng mga kontraktor na ito sa impeachment laban kay VP Sara. At mahirap din ipakulong sila. Particular si Martin Romualdez. Kasi kakanta ito. Hindi lang basta do-re-mi ang kakantahin ng mga to. Kakanta to ng ama namin, Abagin ng Maria. At higit sa lahat, ihahatid pa sila hanggang altar kung saan napunta yung pera na pinaghati-hatian nila. Ay, naku. At tignan nyo po yung nilabas na document ni Sas Rogando Sasot Oo. sa page Tas. niya. Naku, Marlon, gaano katotoo na yung contractor na ginamit ni Vince Dizon sa pagpapa-asfalto sa EDSA Rehabilitation ay connected sa negosyo ni Gardiola. Gardiola. Alam Nasan na. uli ngayon si Gardiola? Malaya pa, di ba? Yun na, and asan yung nakakailang araw na ba? After ng sona ni Bongbong Marcos, 27, magdadalawang linggo na to pa. Napakulong na ba ang Martin Romualdez? Nasaan na yung mga hinog na kaso na nila Joel Villanueva at saka nila Chis Escudero? Marlon, ano ka ba? Yung ang pagtaas ng 85 pesos dun sa bagay. wage, Oo. kinabukasan na RTO, Na TRO. Na TRT. Bakit RT? Ano problema pa? Na TRO Tapos biglang yung systems loss na sinasabi niya, bawiin. Biglang umaray naman ng oligarko. So, kanino budol kakargayan? lahat to, pang. Budol lahat to. Bagay, nasanay pa ba tayo? Yung unang sinabi niya, na bilang na araw ng mga hoarders and smugglers, wala. Sa Yung 5,000, 5,500 flood control projects, wala. Yung mahiya, yung ICC, wala naman nangyari. Hindi nga niya binida yung ICC, ICI. Hindi nga niya. Problema natin. Problema natin. Ganito yata pagpuyat Tapos binigyan ka delayed the flight. Sabi ko nga kay Pam, ano ba gusto mo? Delayed the flight o ikaw ang delayed? Sabi ko nga doon sa kaibigan natin na naghihintay sa atin sa airport pagbaba natin sa kung saan tayo. Sabi ko, buntis yung flight. Sabi niya, bakit? What do you mean? Delayed, sabi ko. Delayed. Pero balik ko lang ng mabilisan, Marlon. Sino ngayon ang pinangtatapal nila sa hindi nila matawaran o hindi mapagtakpan ng mga issues ng gobyerno? Hindi ba si Pastor Apollo Kibuloy? Di ba? Yan ang ginagamit nila ngayon. Parang ex-deal to pa, no? Ex-deal Na- to. Sa Amerika, na sige, hindi na muna namin kukundinahin o tatalikuran ang ICC. Pero ito ireregalo namin si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi sabi niya ganyan, hindi pwedeng mapauwi ng ICC yung taong mahal ng Pilipino. Pero ex-deal namin, bigay namin sa'yo si Pastor Kibuloy. Ganun ba yun? Yep, and ganyan din ang magiging problema nila pag nahuli nila si Senator Bato de la Rosa. Kasi pag dinala nila sa ICC o sa Hague, si General Bato de la Rosa, lalo lang itong sinasampal ng harap-harapan ang bansang Amerika na, paano yung panawagan nyo? Wala, may pinapakidnap uli kami. At ang pangalan, Senator Bato de la Rosa. Totoo nga, Marlon. At ano pa ang ginagamit? Sinong ginagamit nilang pantakip ngayon, Marlon? Bakit naman 2 taon bago kayo bumaba sa pwesto ninyo? Ngayon pa napiling magkwento ni Sandro Marcos. Di ba? Bakit? Ano bang value ng sinasabi mong halos hingin sa inyo ang langit at bituin? Di ba? Marlon, sa totoo lang naman, no? Yung tatay mo, ang harapin media nangangatal. Yung pang taong ayaw na ipatandem sa'yo yung anak niyang babae.
Di ba? At saka, PRRD makikiusap sa inyo. Eh, ayaw nga ni PRRD sa'yo kasi gumagamit ka ng Coca-Cola. Di ba? Tapos hindi ba kayo ang nakiusap? Pamilya nyo ang nakiusap sa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ipalibing yan lolo mo. Hoy, Sandro, ipalibing sa libingan ng mga bayani yan lolo mo. Tapos ngayon binabaliktad mo. Tapos nilalap mo yung issue niyan sa kasagsagan ng habagat, sa kasagsagan ng matitinding baha at bagyo. Bakit? Para mapagtakpan yung issue, yung tunay na galit ng sambayan ng Pilipino na marami tayong kababayan ang nalubog, ang baha, nasira ang ari-arian, nasira ang kagamitan, at pati yung kanilang kabahayan, at pati yung kanilang mga pinag-uutangan ng mga gamit. Eh hindi nila alam paano makaka-recover uli at paano pa mababayaran. Walang recovery ito, Marlon. Wala pa. Kawawa ang susunod na presidente ng bansa. Akala mo ba hayahayang buhay niya? Di ba? Maglilinis. Lagi nga natin sinasabi, magiging janitor lang ang susunod na uupong presidente. At ang susunod na presidente, pagkatapos nung nag-janitor na presidente, maaaring doon pa lang magsimulang makarecover ang bansa. Kasi diyan dapat, Marlon, ito yung yung continuity. Dito natin makukuha ang continuity. Hindi sa isang panlilin lang na continuity na meron ng isang Bongbong Marcos, Marlon. Simple lang naratibo pa sa eleksyon. Kung sino ang may gustong mapakulong yung aking isda sa anomalya, sa flood control at saka sa pambansang budget, VP Sara tayo. Pero kung ang gusto nyo maipakulong ay mga gurami lang, pwede doon tayo sa endorso ng Bongbong Marcos. Yan ay kung may election. Gurami nga nakakain pa. Butete siguro, Kali yun. Marlon. Butete. Naalala ko yung kinukuha kong gurami, Marlon. Tapos diretso sa pagkakahuli, diretso sa ihawan. Nung bata kami. Ganyan. Pero Marlon, napag-usapan din naman yung kay Sandro Marcos na yan, no? Na humihingi daw na halos hingi ng langit at bituin sa kanila. Alam nyo, ito lang yan. Hindi ninyo pwedeng isisi sa kahit kanino. Let's say sa dating ES, o nakailang dating ES, Marlon, ha? Sa mga dating ganito, sa dating taong ganyan, na ang tao or isang opisyal ng gobyerno ay magnanakaw. Ito, lagi ko sinasabi to, Marlon. One batas ang makakapaghinto sa'yo kung magnanakaw ka talaga. Diba? Meron nga, sabihin natin, walang perpektong administrasyon, Marlon. Meron at merong magnanakaw. Kaya hindi nyo pwedeng inguso o isisi kung kanino man na dahil sa kanya, kaya nagkaroon ng korupsyon. Tropa mo nga yung, tropa mo nga yung nagnegosyo nung panahon ninyo hanggang ngayon I can name the names na sinasabi ni Sandro, kaya lang ayoko naman bigyan pa ng pagpapasikat yung si Sandro na yan. Gigil nyo ako. Ano to? Napaka-cheap nung argumento niya. And PRRD, makikiusap sa inyo. Never. Ha? Maaring yung iba noon na nasa paligid. Pwedeng nakikipag-bargaining. Pero para si PRRD mismo. Kantit mo. Walang maniniwala sa'yo, Sandro. Walang maniniwala sa'yo. Wala. Saka, totoo naman, Marlon, para naman, bahain ka na ng basura mismo, talagang wala nang naniwala talaga sa'yo. So, yan ang peklat na meron si Marcos sa kanyang pagiging presidente, Marlon. Unang-una, hindi mo naiangat ang sarili mo. Hindi mo nalinis o napabango ang pangalan ninyo. Pagkakataon na niyo nakabalik kayo Dapat tinaniman mo ng magandang gawain. Pero hindi nyo ginawa, mas hinigitan nyo pa yung ginawa ng tatay mo. Kaya, sorry na lang sa'yo, I think you'll never be again. Yung susunod na salinlahin niya, I don't think they can still make it in the national market. Wala na to, Pam. Wala na to at hindi ko alam paano pa makaka-recover to. And naniniwala ko na sa susunod na survey result, lalo pang bubulusok pa ibaba ang trust and approval ratings ni Bongbong Marcos dahil kabi-kabila na yung pagbaha, kabi-kabila na yung panawagan na ituloy nyo yung flood control scandal hearing, ayaw nila. Tapos hanggang ngayon, walang naipapakulong na malalaking isla. Pero sana, anino mo yan, Bongbong Marcos, at magiging bangungot yan ng administrasyon mo. Pero sana, Marlo, magka-election, ha? Naku, hindi yung mga naririnig natin dyan sa Noel na yan. May Noel na, may Paxili ka pa, may, for all we know, ilan na ang EDCA. Meron pang martial law. Sana hindi totoo. Hindi totoo. So yun po, ngayong araw na to, ang aming ikling pasinayam sa inyo. Pasinayam, tama ba yun? Pahayam. Ano ba pasinayam? Pasinaya. Ang pasinaya, inauguration yun. Pasinayam, panayam. Panayam, pakikipagpanayam. Pakikipaghuntahan. Yung pakipaghuntahan. Yun.
ba? In short, chismis namin sa iyo. Chika lang, di ba? Hindi naman chismis. Ito ay opinion, ano? Pero, yun nga, hindi mo sinagot yung tanong ko. May Ano ginawa ba ever? Parang ako lagi nandodos pa. Oo, isang bait ko to. Ay, para naman may umalulol na aso sa kapitbahay ninyo, Marlon. Baka nga may ghost. Kung ano na naman kinikwento, pati yung aso, umalulol daw. Alam mo, ako tinatanong ni Pam. Gusto nyo i-back to you, Pam? Yung ano? Pam, ilang beses ka na bang na-cruise? Isa ka lang naman, eh. Pambihira ka. Ang bait-bait ko sa'yo, eh. Pwede mo naman akong kausapin. Ba? Baasa pa rin. Pwede hindi. Pero i-end. Ang problema sa'yo, nag-subscribe ka pa. Talaga? Mag-subscribe. Gusto mo i-block kita? Wow. Kunyari ka pa, i-block, ayaw mo rin, gusto mo rin. Pero pag nalaman mo nag-subscribe, kinilig ka, no? Hindi, oh. Ha? Sabi ko, oh my God, siya ba to? Wow, oh my Tapos God. in-stock ko na siya ulit. Uy, joke yun ah. Sa bilis lang ng ng utak namin. Isa nga naniniwala na sa amin si Mrs. Kingmaker. Na, Sabi niya, alam mo, natutokso na akong i-message si Marlon eh. Ano nga, sabi ko, kung sino yung ano, ay, pinadala kanina sa akin. Kung Hindi ko sino- forward sa'yo, widli pa ko. kung sino daw yung hindi pumili sa akin. Oh. Kung sino man yun. Good choice. Good decision. Ano, Tagay mo yan. Ayun. gusto mo ready ka na? Buka bibig. Pero pa, alam mo pa, ito tatandaan mo ha. Merong together, pero walang forever. Gusto ko naman maniwala talaga mo ng forever. Pero, yung wala ka ng ka-forever, Wala pa together. Huwag kang umasa ng forever kung wala kang ka-together. Eh, krum-krum ka na noon. Ano yun? Sarili mo lang ang meron ka. Laki lang problema ni Pamela. Uy, hindi Never ko naman pinroblema yan, man. Masaya naman ako kung nasaan ako ngayon. Pero Eh. siguro, mas masaya ako kung message mo naman ako. Message mo naman ako. Daan natin sa biro ha. Pero mukhang totoo yun sa'yo eh. Alin? Totoong ano. Nga? Totoo, Alin? alam mo yung pinagdaanan ko. Kaibigan mo ba siya? Ramdam namin lahat dito. Ramdam namin. Kami nagtanong kanina kung may engagement ring ka na. Oo nga, ano ba kayo? May nag-message sa akin, wag daw sa kanan. Dapat sa kaliwa. Tama Huwag ba? daw sa kaliwa kasi yung ano, Hindi. may wedding nag- ring engagement Busy ring. kasi ako. Anyway, forward ko sa'yo. Accessory Merong ring something na, may pamahiin ba yun? Forward ko nga sa'yo, Pam. Message yung awali ako. Uy, tigilan niyo akong forever ko si Marion. Ayaw namin yan. Ayaw namin na... Huwag ganun. Oo. Huwag ganun. Mapapa-endline tayo. Mapapaano tayo ito. Ayun. Baka mapaano tayo dito. Dali tayo dyan. Baka mapa-unsubscribe kayo dyan. Uy, kayo dinadaan lang namin sa biro. Pero, kasi Pero ang masakit boring. yung biro, uy. Hindi, kasi ang boring talaga ng impeachment. Hindi na ako nanood, Pam. Hindi na ako nanood. Sabi sa'yo, Marlon, ang pinapanood ng tao sa impeachment, yung defense. Oo, bukas na. Oo, yung mga defense. Lahat. Pero yung akala mo mga pogi, magaganda. Although talaga naman mga pogi. Ayan, nag-end tuloy. Ayan, Nawala, ayan, nag-end ayun. tuloy. Pero maraming salamat po sa inyo. At kami po ay pinasaya nyo at sana kami nakapagpasaya din sa inyo. Tayo po ay magpapakitang muli bukas. Hindi lang din ho natin alam kung anong oras ha. Pero yes, maraming issues na kailangan tutukan. Basura, Marlon. Kailangan gawin yan. Kailangan solusyonan ng gobyerno ng basura. Kasi sila mismo ang tunay na basura. Mm. Yun lang yun. Imaginein mo kung may paksili ka, tapos iba-ibang tao na naman ang nandito sa bansa. Yung paksili ka alone, ilan ng toneladang basura ang mapoproduce niya? Di ba? Imposibleng wala. Pwede nga sana yung basura lang na pinagkainan and all. Paano kung yung toxic na mismo? Si Bongbong Marcos, no? Paksili ka, pakshit ka na, sili ka pa. Di ba? Tapos bangag ka pa. Oo, Anong grabe. kalidad ng presidente meron yan? Kaya mo pa? Resign na kasi. Now Oo, na, now diba? na. Again, Yeah. muli, ako po si Pam at si Inday Sara, ang aking presidente. Ako naman, Marlon, at si Inday Sara Duterte, aking presidente.